Magandang gabi, Dante. Sino pa bang mga personality ang humabol sa COC filing at may indikasyon ba na darating din si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Babae ako quarterly sa nag-file na kanilang. Alam mo, Jun, gaya ng inaasahan, maraming humabol sa huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC. At dito nga sa Manila Hotel, nakita natin kanina na iilang mga personalidad mayroong kilala at mayroon ding mga first time na naghain ng kanilang COC, partikular sa pagka-senador. At yung inaasahan ng marami, Jun, na maghahain ng kandidatura bilang senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi yan nangyari dahil walang Duterte na dumating dito sa Manila Hotel. Nagsisimula na po kami magkaroon. Isa sa mga naghain ng kandidatura sa huling araw ng Certificate of Candidacy o COC filing ay si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy sa ilalim ng Workers Peasant Party o WPP. Pero ang abogado lamang nito ang naghain ng kanyang COC. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, ang pangunahing dahilan ng pagtakbo ni Kibuloy ay tiyaking mapangangalagaan ang kalagayan sa relihiyon o kalayaan sa relihiyon mula sa state forces o otoridad. Kamakailan ay pinasok ng mga otoridad ang KOJC compound sa bisa ng arrest warrant laban kay Kibuloy. Ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Pagtutuunan din daw ni Kibuloy ang edukasyon at laban sa korupsyon kapag naluklok sa Senado. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, kahit pa may mga kinakaharap ng mga kaso si Kibuloy, ay tinanggap pa rin nila ang COC nito. Paliwanag ng komisyon, ministerial duty o trabaho lang kasi nila ay tagatanggap ng ihahaing kandidatura. Kahit marami kang kaso, kahit paano ang umiikot ng mga issues sa iyo, pwede kang mag-file ng COC. Pwede na tatanggapin namin ng COC, pero ang susunod na tanong, pagka ba na-file, pagka tinanggap namin, automatic ba lehitimo kang kandidato? Hindi po. Jun, naghain na rin ng COC si dating Senador Francis Kiko Pangilinan sa pagka-senador kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Food security at pagtugon sa problema ng mga magsasaka ang pangunahin pa rin anya nitong pagtutuunan ng pansin kapag nahalal muli. Malaking problema ulit ngayon ang mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kaya nais ko muling bumalik. Tumakbo ring senador si dating Executive Secretary ng Marcos Administration na si Attorney Vic Rodriguez. Isusulong anya nito ang paglaban sa korupsyon at pagkakaroon ng transparency sa pamahalaan. Kaya daw siya umalis sa gabinete ng administrasyon ay dahil sa isyu ng korupsyon. Napakaraming counterflow at iba yung direksyon nila. Ayaw nila nung to temper the greed, to temper the corruption. Ang unang nag-file kanina ng kandidatura sa pagkasenador ay ang kontrobersyal na whistleblower na si Peter Jomel Advincula alias Bicoy. Siya ang nagbulgar ng umano'y hakbang para mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero hindi anya siya susuporta sa hakbang para i-impeach si Vice President Sara Duterte. That is my belief, that is my personal belief, and I will stand for it. June, naghain na rin ng COC si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta bilang senador. Si Marcoleta ang kumukwestiyon sa pagdiskwalipika ng COMELEC sa Smartmatic para sa 2025 elections. Kabilang din siya sa nagsiwalat ng umano'y offshore bank accounts ni Garcia o Chairman George Erwin Garcia. Pero nang tanungin kung may tiwala pa ba siya sa integridad ng COMELEC at halalan, ito ang naging sagot ni Marcoleta. Nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng COMELEC upang pairalin ang isang malinis, isang tapat at credible na eleksyon sa ating bansa. Yung pong pag-asa na yon at paniniwala ay nananatili pa rin sa aking puso. 500,000
Kaya kami. Naglabas din kanina si Marcoleta ng saloobin dahil inaway umano siya ng kanyang mga kasamahan sa House of Representatives kaugnay ng pagdinig sa budget ng Office of the Vice President. June, ayon pa nga sa COMELEC, kabilang din sa naghain ng Certificates of Candidacy o COC kahapon ay si dating Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana. Pero bandang tanghali din kanina, June, ay binawi daw niya ang kanyang kandidatura at wala siyang ibinigay na paliwanag sa kanyang withdrawal. At alas 5 na June ay close na ang COC filing sa buong bansa. Subalit, pagpatak ng alas 5, pagka nasa 30 meters ang layo mo doon sa venue ng pagkakain ng COC, ay tatanggapin pa rin naman ng COMELEC. Kung narinig nyo kanina sa aking background o nakita nyo, ay mayroon pang tinanggap na party list group na naghain ng kanilang COC. Bagamat sa ngayon ay pasado alas 6 na ng gabi. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, June. Dante, sinasabi nga ni COMELEC spokesperson Attorney Rex na iba yung tinanggap nila dahil ministerial yon, iba naman kung sila ay mapapabilang sa balota. Yun bang partido ni Kibuloy ay national ba yun, Dante? Alam mo, June, hindi pa natin ma-confirm kung national party siya. Nagkaroon din kanina ng issue, June, kasi may mga ibang kandidato na nag-file kanina under ng Workers' Peasant Party. Nung tanungin natin ng mga kawani ng media kung si Kibuloy ba ay kumbaga nominado nila, binigyan ba nila ng Certificate of Nomination and Acceptance, ayon dun sa mga miyembro ng nung partido na WPP o Workers' Peasant Party, ay hindi daw nila alam, June, kung si Kibuloy ba ay kumbagang inendorso ng kanilang partido. So isa yun sa mga naging issue nga kanina na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot, June. Sa hinggil naman doon sa mga withdrawal ng kanilang inaihain na yan o kandidatura nila na yan, hanggang kailan, meron bang kumbaga may palugit ba kung hanggang kailan sila pwedeng mag-withdraw? Tapos halimbawa, mag-withdraw ang isang aspirant sa pagkasenador, halimbawa, Dante, sino ba ang pwedeng pumalit? Meron bang ganon na procedure ngayon sa COMELEC? Yes, June, batay sa rules ng COMELEC, ang withdrawal dapat noong October 1 lamang hanggang 8. So, ang ibig sabihin, ito yung pasok sa rules ng COMELEC na maaari ka pang palitan kapag ikaw ay nag-withdraw ng iyong kapartido. Pero kapag nag-withdraw ka beyond na doon o kaya bukas, ay hindi ka na pwedeng palitan pa, June. So yun yung rules. Unless may mga rules na, may mga exception na binigay ang COMELEC kung sakaling namatay yung kandidato, o kaya nagkaroon ng problema, maaaring sa pag-iisip, o kaya nadisgrasya na hindi na niya kayang gagampanan pa yung kanyang tungkulin bilang tumatakbong aspirant, ay pwede pa siyang palitan lagpas ngayong araw, June. Sino ang pwedeng pumalit? Dapat, June, ay pareho ng partido ang papalit. Halimbawa, kung ang isang kandidato ay namatay, pwede pa siyang palitan, June, hanggang midday ng eleksyon sa May 12, 2025. Pero dapat yung kanyang apelido ay pareho nung kanyang pinalitan. Kung De La Cruz man ay papalitan, dapat ang apelido niya ay pareho at pareho din ng partido. So yun yung requirement ng COMELEC. Last na lang, Dante, si Atty. Vic Rodriguez ba ay independent? Yes, June, siya ay tumatayong independent candidate, pero nabanggit niya kanina, mukhang personal daw siyang inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kandidatura, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula dyan po sa Manila Hotel.